Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Eduardo Mendoza, at ngayon, ating susuriin ang paksang, mga lihim ng intermittent fasting. Unawain ang mga senyales ng iyong katawan. Kapag nagsisimula ka pa lang sa intermittent fasting, ang pakiramdam mo sakit ng ulo, pagkapagod, o pagkalam ng sikmura ay maaring maging sanhingang pagkalito at pagnanais na sumuko, iniisip na ang pamamaraang ito ay hindi para sa iyo. Gayunpaman, nais kong maunawaan ninyo na hindi ito isang kabiguan, dahil karamihan sa mga side effect na ito ay pansamantala lamang at hindi basta-basta lumilitaw. Ito ay mahahalagang senyales mula sa iyong katawan na nagpapakita na ikaw ay nasa yugto ng pag-adjust o may nagawang pagkakamali sa proseso. Sa video na ito, sabay-sabay nating bibigyang kahulugan ang mga senyales na ito at hahanapin ang mga simpleng paraan upang malampasan ang mga ito. Unang bahagi. Bakit may mga side effect? Ang mga side effect ay pangunahing nagmumula sa dalawang pangunahing dahilan. Ang yuktong pag-adjust sa pagbabagong pinagkukunan ng enerhiya. Ang enerhiya, ang makukunan ng ito ay isang natural na dahilan at halos hindi maiwasan sa mga unang araw ng iyong pag-IF. Sa loob ng maraming taon, sanay na ang iyong katawan sa paggamit ng isang madali at laging available na pinakukunan ng enerhiya, at iyon ay ang glucose. Ang asukal na ito ay nagmumula sa regular na pagkain, lalo na sa mga mayaman sa karbohidrates at matatamis. Isipin mo na ang iyong katawan sa loob ng maraming taon ay isang pabrika na sanay lamang magsunok ng uling glucose para gumana. Ngayon, hinihiling mo ritong lumipat sa paggamit ng solar enerhiya mula sa sobrang taba isang mas malinis at mas mahusay na mapakukunan ng enerhiya. Ang prosesong pag-install at paglipat sa bagong sistemang ito ay tiyak na magkakaroon ng mga pagkagambala at paunang paghinto. Sa yugto ng pag-install at pagsubok na ito, magpapadala ang katawan ng senyales tulad ng gutom, pagkapagod, o bahagyang sakit ng ulo. Mga karaniwang pagkakamali sa pagsasagawa, ito ang pangunahing sanhing karamihan sa mga seryosong side effect. Kasama sa mga pagkakamali ang pagsisimula sa masyadong mahabang oras ng pag-ayuno, hindi sapat na pag-inom ng tubig at electrolytes, o hindi pagkain ng sapat na sustansya sa oras ng pagkain. Isang mahalagang paalala. May mga sintomas na maaring lumitaw kahit na nagsisimula ka pa lang sa 16 hanggang 18 oras na pag-ayuno. Ngunit mayroon ding mga side effect na mas malinaw lamang kapag sinusubukan mo ang mas mahigpit na paraan na higit sa 20 oras na pag-ayuno. Halimbawa, ang pakiramdam ng gutom o bahagyang sakit ng ulo ay karaniwan kapag nagsisimula ka sa 16-8. Gayunpaman, ang mas malinaw na mga sintomas tulad ng pagkahilo o pamumulikat ng kalamnan ay karaniwang nangyayari lamang kapag sinusubukan mo ang mga paraan ng pag-ayuno na higit sa 20 oras nang walang masusing paghahanda sa electrolytes at nutrisyon. Ikalawang bahagi. Pag-unawa sa mga side effect at detalyadong solusyon. Unang grupo. Mga agarang at pinakakaraniwang reaksyon na madalas maranasan kapag nagsisimula sa 16,008. Ang masintomas na nakalista sa ibaba ay bahaging natural na yuktong pag-adjust. Ang ito ay partikular na kapansin-pansin kung isasabay mo ang intermittent fasting sa isang low-carb diet dahil ang iyong katawan ay nahaharap sa dobleng pagbabago sa paglipat ng pinakukunan ng enerhiya mula sa asukal patungo sa taba. Panlalamig ng sikmura at malakas na pagkulong tiyan. Ang pakiramdam na ito ay nagmumula sa dalawang pangunahing dahilan. Gutom dahil sa nakasanayan. Ang hunger hormone na ghrelin ay gumagana tulad ng isang orasan na nakaprograma upang tumunok sa iyong magadating oras ng pagkain. Kapag nag-ayuno ka, ang orasan ay tumutunog pa rin ayon sa dati mong gawi, kahit na hindi pa talaga kailangan ng katawan mong enerhiya. Prosesong paglilinis ang tiyan. Kapag ang iyong tiyan ay walang laman sa sapat na habang panahon,
Isinasagawa nito ang isang kamanghamanghang mekanismo na tinatawag na migrating motor complex. Ito ay mga malalakas na pagurong tiyan at bituka na gumagana tulad ng isang alon na naglilinis. Tinatanggal ang mga natirang pagkain at bakterya mula sa nakaraang pagkain. Danahaha uli. Daha tupida. Danahadaiin. Kulay da ito kuladan nahasen. Ang pagurong na ito ang lumilihang tunok na naririnig mo. Ito ay isang senyales ng paunang yugtungang pag-adjust. At isang napakagandang senyales na ang iyong digestive system ay sumasailalim sa isang general cleaning. Paano ayusin? Uminom ng isang malaking baso ng maligamgam na tubig o herbal tea na walang asukal. Ibaling ang iyong atensyon sa trabaho sa loop ng 15 hanggang 20 minuto. Ang gutom na ito dahil sa nakasanayan ay lilipas din. 2. Pagkapagod, panghihina, kakulangan ng enerhiya. Ito ay pagkapagod dahil sa enerhiya, hindi dahil sa mineral. Ito ay isang pansamantalang pakiramdam ng panghihina habang ang iyong katawan ay hindi pa sanay sa paggamit ng bagong enerhiya na sobrang taba. Ang fenomenong ito ay kilala rin bilang keto flu at napakakaraniwan kapag ang iyong katawan ay kailangang matutong magsunong ng taba sa halip na asukal sa simula. Senyales ng yugto ng pag-adjust o maaaring kulang sa protina at good fats ang huli mong kinain. Paano ayusin? Suriin ang iyong pagkain. Siguraduhing may sapat na pagkain mayaman sa protina tulad ng isdang paksiw, nilagang baka, o itlog. Maraming fiber mula sa isang malaking platong nilagang pechay at good fats mula sa mamantikang isda tulad ng tuna o abokado. Ang masustansyang ito ay dahan-dahang natutunaw, naglalabas nga enerhiya ng paunti-unti at matatag na nagbibigay sa iyong lakas sa masusunod na oras. Magaang ehersisyo. Kapag nakakaramdam kang panghihina, ang paglalakad sa labas ng mga 15 minuto ay maaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Nakakatulong ito na mapabuti ang sirkulasyon ng dugo, magdala ng oksigen sa utak, at natural na makapag-relax ng iyong katawan. Ang pakiramdam na ito ay karaniwang tumatagal lamang ng 3 hanggang 5 araw. Kapag natuto na ang iyong katawan na gamitin ang taba ng epektibo, magugulat ka sa matatak na antas ng enerhiya na makukuha mo. Sakit ang ulo. Ang sakit na ulo ay marahil isa sa mga pinakamagang lumilitaw at pinakanakakainis na side effect kapag nagsisimula ka sa if. Ang sanhi nito ay karaniwang hindi komplikado at pangunahing nagmumula sa 3 salik: dehydration at electrolyte imbalance. Ito ang pangunahing dahilan. Kapag nag-ayuno ka, lalo na kung isinasabay sa isang low-carb diet, bumababa ang antas ng hormon na insulin. Ang mababang insulin ay nagpapadala ng senyales sa iyong mga bato na maglabas ng mas maraming sodium, asin, at kapag inilabas ang sodium sa pamamagitan ng ihi, kasama nitong nailalabas ang tubig. Ang sabay-sabay na pagkawalang tubig at sodium ay bahagyang nagpapababa ng volume ng dugo na nagiging sanhi ng sakit ng ulo, caffeine withdrawal. Kung sanay kang uminom ng maraming kape o matapang na tea sa araw-araw, ang biglaang pagtigil ay maaring magdulot ng sakit ng ulo, sugar withdrawal. Katulad nito, kailangan din ng iyong katawan ng oras upang masanay sa hindi regular na pagtanggap ng asukal tulad ng dati. Senyales ng pagkakamali sa hindi sapat na pag-inom ng tubig at pagdaragdag ng electrolytes. Ito ang pinakakaraniwang pagkakamali. Paano ayusin? Agarang solusyon. Uminom agad ng isang malaking baso ng tubig nga 400 ml na may halong 1,3 kutsaritang rock salt.
Hindi iodized salt. Dahan-dahan itong inumin. Maraming nagulat sa halos agarang epekto nito sa pag-alis ng sakit ng ulo, pangaraw-araw na pag-iwas. Siguraduhing uminom ngang 2 hanggang 3 litro ngang tubig araw-araw. Huwag hintaying mauhaw bago uminom. Magkaroon lagi ngang bote ngang tubig sa iyong tabi, aktibong magdagdag ng electrolytes. Huwag hintaying sumakit ang ulo bago kumilos. Maari mong simulan ang araw sa isang baso ng maligamgam na tubig na may ilang hiwa ng calamansi at isang kurot ng rock salt para sa caffeine withdrawal. Kung sanay ka sa maraming kape, bawasan ito ng dahan-dahan sa loop ng ilang araw bago at habang nagsisimula sa if. Sa halip na bigla ang itigil. 4. Pagiging masunggit at madaling magalit. Ito ay isang pamilyar na pakiramdam. Sa katunayan, kahit hindi nag-if, marami sa atin ang nagiging masungit kapag gutom, isang karanasan na tinatawag na hungry mula sa hungry at angry. Kapag nagsimula ka sa EF, ang pakiramdam na ito ay maaring maging mas malinaw. Ang sanhi ay isang reaksyon ng utak kapag hindi nito natatanggap ang nakasanayang glucose at bahagyang bumababa ang iyong blood sugar. Senyales ng natural na yuktong pag-adjust ng katawan. Paano ayusin? Subukan ang malalim na pahinga, box breathing. Huminga papasok habang nagbibilang hanggang 4. Pigilin ang hininga habang nagbibilang hanggang 4. Huminga palabas habang nagbibilang hanggang 4. Ulitin ito ngang 5 hanggang 10 beses. Nakakatulong itong i-activate ang iyong parasympathetic nervous system. Agad na nagpapababa ng stress hormone na cortisol at nagpapakalma sa iyo. Baguhin ang kapaligiran. Tumayo at lumabas sa balkonahe o maglakat-lakat sa paligid ng opisina. Ang pagbabago ng lugar at kaunting ehersisyo ay nakakatulong maglabas ng endorphins na nagbibigay ng magandang pakiramdam. Alalahanin ang iyong bakit. Ito ang oras para balikan kung bakit ka nagsimula. Sabihin sa sarili na ang pakiramdam na ito ay isang magandang senyales na nagbabago ang iyong katawan at ito ay pansamantala lamang. 5. Brain fog. Hirap mag-isip. Ang pakiramdam na hindi kasing talas nga. Dati ang iyong isip. Hirap ayusin ang mainiisip. O kahit na pagpasok sa isang silid at makalimutan kung ano ang iyong gagawin. Ito ay isang karaniwang karanasan sa mga unang araw. Ang iyong utak ay nasa transisyon sa pagitan ng dalawang uri ng enerhiya. Pansamantalang hindi ito nakakakuha ng sapat na glucose, ngunit hindi pa rin ito nakakagawa ng sapat na ketones para gumana ng maayos. Senyales ng natural na yukto ang pag-adjust ng katawan. Paano ayusin? Isang tasang barakong kape o green tea na walang asukal sa umaga ay maaring pansamantalang makatulong sa pagiging alerto. Ang kakulangan sa electrolytes tulad ng sodium, potassium, at magnesium ay direktang nakakaapekto sa nerve signal transmission. Minsan, mas epektibo pa ang isang basong tubig na may asin kaysa sa kape. Ang pagdaragdang healthy fats tulad ng coconut oil, olive oil, o avocado sa iyong huling pagkain ay makakatulong na magbigay nga enerhiya sa utak ng mas maaga sa susunod na yukto ngang pag-ayuno. Ikalawang grupo, mga problema sa panunaw, pagtulog, at pisikal na maaring lumitaw sa mas mahabang pag-ayuno, higit sa 20 oras. Lock, pagkahilo, at pagkawala ng balanse. Ang pakiramdam na biglang umikot ang mundo kapag mabilis kang tumayo mula sa pagkakaupo o pagkakahiga ay medyo nakakatakot. Ito ay karaniwang dahil sa orthostatic hypotension. Ang ugat nito ay ang pakawala ng tubig at sodium na nagpapababa ng volume ng dugo. Kapag tumayo ka, hindi agad makapag-adjust ang iyong puso at madaluyan ng dugo para magpam ng sapat na dugo sa utak. Senyales ng isang malinaw
Napagkakamali sa hindi sapat na pag-inom ng tubig at electrolytes. Paano ayusin? Agarang aksyon. Agad na umupo o humiga para maiwasan ang pagkahulog. Uminom ng isang malaking baso ng tubig na may asin tulad ng itinuro kanina. Baguhin ang gawi. Sanayin ang sarili na dahan-dahang tumayo. Halimbawa, kung nakahiga, umupo muna sa kama ng ilang segundo bago ibaba ang mga paa at dahan-dahang tumayo. Pagiwas. Siguraduhin umiinom ka ng sapat na tubig at aktibong nagdaragdag ng electrolytes sa buong araw. Syapte. Hirap matulog o problema sa pagtulog. Para sa ilang tao, ang mahabang pag-ayuno ay itinuturing ng katawan bilang isang bahagyang stress na nagdudulot ng paglabas ng mga fight or flight hormones tulad ng adrenaline at cortisol upang manatili kang gising. Ito ay isang sinaunang survival response. Senyales ng maaring masyadong mahigpit ang iyong pag-ayuno para sa iyong katawan o hindi angkop ang oras ng iyong huling pagkain. Paano ayusin? Ayusin ang oras ng pagkain. Sikaping kumain ng huling pagkain ng hindi bababa sa 3 hanggang 4 na oras bago matulog. Iwasan ang mabibigat na ehersisyo sa gabi. Magkaroon ng relaxing routine bago matulog. Magbasa ng libro. Magbabad ng paa sa maligamgam na tubig. O makinig sa mahinang musika. Kung hindi pa rin bumubuti, isaalang-alang ang pagbawas ng oras ng pag-ayuno. Hal, mula 18,6 pabalik sa 16,8. 8. Pagkakaroon na kabag, heartburn, o acid reflux. Ito ay isang karaniwang kabalintunaan. Marami ang nag-aakala na ang pag-ayuno ay magpapagaan sa tiyan. Ngunit minsan ay nakakaranas sila ng kabag o heartburn. Ang pangunahing dahilan ay hindi ang pag-ayuno mismo, kundi kung paano tayo kumakain pagkatapos mag-ayuno. May sanhi, pagkain ng sobra at mabilis. Pagkatapos ng 16 oras o higit pa, ang tiyan ay walang laman at lumit. Ang biglang pagpasok ng maraming pagkain ay nagdudulot ng presyon. Pagkain ng mamantika, maanghang o acidic na pagkain. Mabilis na pagkain o pag-inom ng carbonated drinks. Pagigagat pagkatapos kumain, senyales ng isang pagkakamali sa kung paano mo sinisira ang iyong pag-ayuno, hindi isang senyales na hindi para sa iyo ang EF. Paano ayusin? Dahan-dahan sa pagsira ng ayuno. Magsimula sa isang maliit na mangkok ng mainit na sabaw tulad ng tinola, isang nilagang itlog, o ilang hiwang papaya, 15,20 minuto bago ang pangunahing pagkain. Hatiin ang pagkain sa iyong 8 oras na eating window. Subukang kumain ng 2,3 mas maliliit na pagkain sa halip na 2 malalaking pagkain. Nguyaing mabuti at dahan-dahan kumain. Huwag humiga agad pagkatapos kumain. Isaalang-alang ang probiotics. Ang pagkain ng plain yogurt o atsara ay makakulong sa pagbalanse ng iyong gut bakterya. Devinyi. Konstipasyon. Hirap dumumi. May 2 pangunahing dahilan. Hindi sapat na pag-inom ng tubig. Ito ang pangunahing sanhi. Kailangan ng fiber ng maraming tubig para lumambot ang dumi. Mas kaunting kinakain. Dahil mas kaunti ang iyong kinakain, mas kaunti rin ang dumi. Kaya bumababa ang dalas ng pagdumi. Hindi ito constipation kung madali pa rin itong ilabas. Senyales ng pagkakamali sa nutrisyon at kakulangan sa tubig. Paano ayusin? Uminom na maraming tubig. Dagdagan ang soluble fiber. Kumain ng sapat na gulay, avocado, at chia seeds. Magdagdag ng magnesium. Ang mineral na ito ay nakakatulong na i-relax ang makalamnan ng bituka. Makukuha ito sa mga mani, dark leafy greens, o supplements. Magaang ehersisyo tulad ng paglalakad. 3 grupo.
mga pagbabago sa hitsura at performance. Ito ay mga side effect na karaniwang hindi nangyayari sa mga taong gumagawa ng 10,8 IF ng tama. Ito ay mga babala na may mali sa iyong nutrisyon o masyadong mahaba ang iyong pag-aayuno. 10. Paglalagas ng buhok. Ang pag-ayuno ay hindi direktang sanhing paglalagas ng buhok, kundi ang matinding kakulangan sa calories at nutrisyon. Kapag kulang na kulang ka sa calories, protina, iron, at zinc, ituturing itong katawan bilang isang krisis. Unahin nito ang mga mahahalagang organo at magutos sa mga hair follicle na pumasok sa resting phase ng mas maaga, na magre-resulta sa paglalagas pagkatapos ng 2,3 buwan, senyales ng isang seryosong pagkakamali sa nutrisyon. Masyadong kaunti ang iyong kinakain. Paano ayusin? Suriin ang iyong calorie intake. Siguraduhin hindi masyadong malaki ang iyong calorie deficit. 300,500 calories lamang. Unahin ang protina. Ito ang bumubuo sa buhok. Magdagdag mga micronutrients. Kumain mga pagkaing mayaman sa iron, karne, baka, atay, zinc, talaba, mani, at biotin, itlog, isda. Bawasan ang oras ng pag-ayuno para mas madaling makakain ng sapat na sustansya. A. C. Pagkawala ng muscle at panghihina. Katulad ng paglalagas ng buhok, ito ay senyales ng hindi sapat na protina at sobrang calorie deficit. Kapag ang katawan ay nasa matinding kakulangan, sisirain nito ang sarili nitong kalamnan para gawing enerhiya. Senyal NG, seryosong pagkakamali sa nutrisyon. Paano ayusin? Isipin na ang protina ay ang hollow blocks at ang resistance training ay ang karpintero. Kailangan mo pareho. Kumain ng sapat na protina. Mag-target na 5 hanggang 2 gramo ang protina bawat kilo ang iyong timbang. Regular na mag-resistance training. Magbuhat ng weights o gumawa ng body weight exercises 2 to 3 beses sa isang linggo. Tuloysta, biglang pagdaming akne kapag nagsimula ka sa IF. Lalo na kung binawasan mo ang asukal, nakakaroon ng malalaking pagbabago sa hormones, insulin at androgens. Ang paunang pagbabagong ito ay maaaring pansamantalang mag-stimulate ng oil glands. Kasabay ngang proseso, ang paglalabas, ang toxins, ang katawan. Isipin mong nililinis mo ang isang baradong tubo. Sa una, lalabas mo na ang dumi bago ito tuluyang luminis. Senyales ng natural na yugto ng pag-adjust ng katawan. Paano ayusin? Patience is key. Karaniwang tumatagal lamang itong 2 hanggang 4 na linggo. Isipin itong isang magandang senyales na nagbabago ang iyong katawan mula sa loob. Suporta mula sa loob. Uminom ng maraming tubig. Suporta mula sa labas. Panatilihing malinis ang balat at huwag putukin ang mga pimples. Ika-4 na grupo. Mga epekto na nangangailangan ng espesyal na atensyon. Trinaste. Problema sa menstrual cycle. Para sa mga babae. Ang reproductive system na isang babae ay napakasensitibo sa stress. Kung maramdaman ng katawan na masyadong mababa ang enerhiya, masyadong mabilis ang pagbaba ang taba, o masyadong mataas ang stress, magpapadala ito ang senyales na hindi ito ligtas na panahon para mabuntis. Pansamantala nitong maaring itigil ang reproductive function na nagdudulot ng hindi regular o pagkawalan ng regla. Senyales ng isang malinaw na babala na masyadong mahigpit ang iyong IF o sobrang laki na iyong calorie deficit. Paano ayusin? Agarang aksyon. Kapag napansin mong naging irregular ang iyong cycle, bawasan ang oras ng pag-ayuno, mula 18,6 pabalik sa 16,8 o kahit 14
10. Dagdagan ang calories at good fats. Ang taba ay mahalaga sa paggawa ng reproductive hormones. Kumain ng mas maraming avocado, mani, at itlog. Bawasan ang intensity ng ehersisyo. Kung hindi pa rin bumabalik sa normal pagkatapos ng 1,2 cycle ng pag-adjust, itigil muna ang if at kumonsulta sa doktor. 14. Pamumulik at ng kalamnan, muscle cramps. Ito ay isang tipikal na senyales ng kakulangan sa electrolytes, lalo na ang potassium, magnesium, at sodium. Ang mamineral na ito ay mahalaga para sa pagurong at pag-relax ng kalamnan. Senyales ng pagkakamali sa hindi pagdaragdag ng electrolytes habang nag-ayuno. Paano ayusin habang nag-ayuno? Regular na uminom ng tubig na may kaunting rock salt sa oras ng pagkain. Kumain ng mapakaing mayaman sa electrolytes, potassium, avocado, kamote, saging, magnesium, mani, dark chocolate beans, siwu, mabahong hininga, keto breath. Kapag naubos na ang iyong katawan ang glucose at nagsimula ng magsunong ang taba para sa enerhiya, gumagawa ito ng gabay product na tinatawag na ketones. Ang isa sa mga ito ay acetone na nailalabas sa pamamagitan ng hininga na nagdudulot ng medyo matamis o parang amoy ng nail polish remover na hininga. Senyales ng isang napakagandang senyales na matagumpay kang nakalipat sa fat burning state, ketosis. Paano ayusin? Isipin itong isang badge of honor. Ibig sabihin, tama ang iyong ginagawa. Uminom ng maraming tubig para matunaw ang concentration ng ketones. Magandang oral hygiene. Mag-toothbrush ng madalas. Patience. Ang amoy na ito ay karaniwang nawawala kapag nasanay na ang katawan sa paggamit ng ketones. Mga kaibigan, ang pagkakaroon ng ilang side effect kapag nagsisimula sa intermittent fasting ay normal. Huwag itong ituring na kabiguan, kundi matapat na mensahero mula sa iyong katawan. Kung ito ay pakapagod o bahagyang sakit ng ulo sa mga unang araw, ang mensahe ay, ako ay nasa yuktong pag-adjust. Maging matiyaga, uminom ng sapat na tubig at electrolytes. Kung ito ay paglalagas ng buhok, pakawalang muscle, o problema sa regla, ang babala ay nakakamali ka, kumain kang mas marami at mas masustansya sa iyong eating window. Karamihan sa mga side effect ay nawawala kapag nasanay na ang iyong katawan o kapag inayos mo ang iyong pagkakamali. Ang susi ay ang pakinggan ang iyong katawan, magsimulan ng dahan-dahan, at laging unahin ang iyong kalusugan. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang nilalamang ito, suportahan ninyo ako sa pamamagitan ng pag-like sa video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa mga pinakabagong impormasyon tungkol sa kalusugan at nutrisyon. Hangat ko para sa inyo ang isang ligtas at epektibong paglalakbay sa intermittent fasting. At naway malampasan ninyo ang anumang hindi inaasahang side effect.